Dahil sa record-breaking na pagsakop o pagkubkob ng Amerika sa Venezuela at pagkuha nila kay President Maduro ng 2 oras lang, syempre hindi magpapatalo at hindi magpapasapaw ang kaalyado ng Venezuela na North Korea na si Kim Jong-un. Nagpasiglab po ito matapos po ng pagkubkob ng Amerika sa Venezuela. Para po sa konteksto ng ating reaction video, panoorin po natin ang video to. Now let's do this. Ayaw talaga pasapaw ng mga to. Shockwaves are rippling across East Asia today as North Korea fires ballistic missiles just hours after the U.S. military captured Venezuelan President Nicolas Maduro. The launches mark Pyongyang's first missile test in 2 months, sending projectiles into the sea between the Koreas and Japan. The move comes as South Korea's president, Lee Jae-myung, begins a state visit to China, North Korea's closest ally. Experts say the missiles were a clear message to Beijing, signaling Pyongyang's objection to closer ties between China and South Korea. At the same time, analysts say the tests demonstrate North Korea's readiness to respond aggressively, contrasting its nuclear and military posture with Venezuela's current crisis. Talagang hindi magpapasapaw talaga itong mga animalis na to no? Siyempre po, record-breaking nga talaga ang ginawa ng Amerika na yun. 2 oras lang po nakubkob din ang Venezuela at nakuha nila ang presidente na si Maduro at ngayon po nakakulong na po sa New York jail. No? Tandaan niyo po, ganun po katindi ang Amerika. Sobrang strategic at planado talaga nila ang pag-atake nila sa Venezuela. Napakalinis po, surprise attack po yun at walang nagawa ang Venezuelan government. No, dahil bigla-bigla na lang po nangyari yon at nakuha na agad ang kanilang presidente na si Maduro. Kaya ito pong North Korea, syempre hindi magpapatalo yan sa Amerika. Talaga magpapasiklab din yan. At syempre kaalyado rin nila ang Venezuela kaya ganito po ang reaction nila. South Korea and Japan condemned the launches. Seoul convened an emergency security meeting, urging Pyongyang to halt provocative acts that violate United Nations Security Council resolutions. Isipin nyo, sobrang lapit po yan sa Japan, di ba? At sa South Korea, yung missile testing po na yan ng North Korea. Talaga pong dapat tulig sa dahil delikado po yan. No, walang pasubalit, ginawa po nila yan. Alam niyo naman, nagpapasiglab talaga to si Kim Jong-un. North Korea launched at least 2 ballistic missiles toward the east from near its west coast between 7 o'clock and 8 o'clock this morning. As for the details, Japan, the US, and South Korea are currently working closely together to analyze the situation. But we estimate that the missiles fell outside Japan's exclusive economic zone in the Sea of Japan. Isipin nyo, napakalapit malapit sa economic zone ng Japan at nasa karagatan ng Japan. Siyempre magre-react po talaga ang Japan dyan. Yung nga, nag-uusap-usap na nga po 3 malalakas na bansa na yan, Amerika, Japan at South Korea, para i-analyze kung anong kailangan nilang gawin dyan sa ginawa na yan ng North Korea. Nako, talagang ayaw magpatalo talaga ng mga komunistang bansang to, lalo ng North Korea na yan, nag-react sila dyan dahil sa ginawa ng Amerika sa Venezuela. Pero sabi ko nga, diba, do not poke the bear. 3-headed dragon na po yan ngayon kinakalaban nila, diba, South Korea, Japan, tapos ang Amerika. Ang lalakas po niyan. At alam niyo naman po yung galaw ng Amerika ngayon, Tagang pag sinabi po ni Donald Trump, gagawin niya. Naku, wag naman sana dahil po sobrang gulo na po ng mundo. At syempre, like kung sinasabi, ayaw po natin ng digmaan dahil talaga po distraction po yan ng lahat. Wala pong totoong panalo dyan. Pero kung pag-uusapan po talaga ang statistics ngayon, talaga pong hindi po mananalo itong mga komunistang bansang to. Lalo po, sobrang agresibo na ngayon na pinakamalakas sa buong mundo ngayon na Amerika. In addition, there is a possibility that both ballistic missiles flew on irregular trajectories, Tama. and we are continuing to analyze this. The first missile was launched at around 7:54 a.m., reached a maximum altitude of about 50 kilometers, and flew approximately 900 kilometers. Lapit lang. The second missile was launched at around 8:05 a.m., reached a maximum altitude of about 50 kilometers, and flew approximately 950 kilometers. Kasi pwede talagang sumoblay, pwedeng talagang tumama doon sa hindi sa target talaga nung practice na yan ng North Korea. Pwede talagang tumama yan sa mismong teritoryo ng Japan. Kaya talagang
mahigpit at talagang kinokondena yan ng Japan kasi malapit po sa kanila. No, yung pagpapalipad ng 2 ballistic missile na yan ng North Korea. Saka eto muna, impressive lang ako doon, na-impress lang ako sa English niya, no, sobrang klaro ng English niya. Nitong si Japanese spokesman. Maximum altitude of about 50 kilometers and flew approximately 950 kilometers. Regarding this launch, our country lodged a stern protest and strongly condemned North Korea through Tama. the embassy route in Beijing. Whatever their intentions may be, North Korea's nuclear and missile development threatens the peace and stability of our country Yun. and the international community Tama. and is absolutely unacceptable. Yes. The Ministry of Defense will continue to make every effort to gather information, analyze and conduct surveillance and monitoring of North Korea's military activities, working closely with the United States and other partners. Kaya ngayon po talaga nagmamadali na rin po ang Japan na maglikha po sila ng nuclear missile nila. Kasi po meron talagang napipintong digmaan. Lalong-lalo na po yung hidwaan din nila ng China. At ito pa, dumagdag pa ngayon tong North Korea. Nagyayabang, no? Ayaw magpatalo talaga. Ayaw magpasapaw sa Amerika sa ginawa nilang record-breaking nga na yun na pagkuha kay Maduro ng 2 oras lang. No? Kinubkub nila lang ganun kadali lang. No? Ganun kabilis, ganun ka-precise. Sobrang tindi ng pagkakaplano. Ang tindi, Delta Force po ang kumana. No? Doon po sa Venezuela. Itong North Korea ngayon nagpapasikat sila ngayon at syempre hindi magpapadaig talaga. And monitoring of North Korea's military activities, working closely with the United States and other partners. The missiles, launched around 7:50 a.m. local time, flew approximately 900 to 950 kilometers. Meanwhile, North Korea's leader, Kim Jong-un, has ordered a doubling of tactical guided weapons production following multiple factory visits and oversight of missile tests ahead of the 9th Party Congress, which will outline major policy goals for the regime. Talagang nagmamadali na rin siya magparami ng kanyang mga missile, no? Itong si Kim Jong-un, no? At talaga epal din talaga eh. Kumbaga wala namang sa kanya eh, no? Hindi naman siya yung issue eh. Tapos siya ngayon nagpapasikat siya dahil nga rin doon sa ginawa ng Amerika. Ibang level talaga yung mga utak to mga to. Ayaw nila magpasapaw sa mga ibang bansa, lalo po sa Amerika. South Korea hopes Beijing will help promote peace on the peninsula as Lee Jae-myung prepares to meet Chinese President Xi Jinping during his state visit. Nako, hindi mangyayari yan. Kasi po, 'di ba, lahat po ng sasabihin po yan, kabaliktaran po ng gagawin ng China. Alam naman po nila yan eh. Hindi po yan magdo-double down na mag-ano ng kapayapaan. Kasi alam niyo naman, komunistang bansa yan, mga krung-krung yan, tatlong leader na yan. Si Xi Jinping, si Kim Jong-un, saka si Putin. Mga krung-krung yang mga yan. Kahit anong pakikipag-usap mo dyan, hindi mag-ano ng kapayapaan yan. Babaliktarin pa kayo niyan. Kayong mga kalabang bansa. Analysts say the unusually short interval between meetings signals China's interest in boosting economic collaboration, even as relations with Japan remain tense over Taiwan. With tensions rising from Pyongyang to Washington, the Korean peninsula remains on high alert as missile tests, nuclear ambitions, and global geopolitics collide. Tama. North Korea has carried out another high-profile weapons drill, test-firing 2 strategic long-range cruise missiles in what it described as a demonstration of nuclear combat preparedness amid rising regional tensions. According to the state-run Korean Central News Agency, KCNA, the launches were conducted on Sunday over the Yellow Sea, west of the Korean Peninsula, under the direct supervision of leader Kim Jong-un. Nako, talaga pong mukhang inevitable na po ang digmaan. Lahat na po halos ng parte ng mundo ay may digmaan. No? Amerika may digmaan. Doon nga sa Venezuela at sa Iran, di ba? Yung Russia sa Ukraine, dito po sa bandang Asia, di ba? China, yun nga, yung Japan, South Korea, North Korea. Talagang sana naman po, no, wag naman po talagang matuloy ito, pero talagang lahat po halos na malalakas sa bansa na yan ay naghahanda na talaga sa digmaan. Talaga pong nakikita ko na po talaga na inevitable po talaga ang digmaan, no? Nako talaga. The exercise was aimed at assessing the combat capability and counter-offensive readiness of long-range missile units as Pyongyang continues to warn against what it views as escalating military pressure from the United States and South Korea.
KCNA reported that the cruise missiles remained airborne for more than 2 hours before accurately striking their designated targets at sea. Grabe. State media released footage showing the missiles being launched and impacting targets, underscoring what officials described as the reliability and effectiveness of the weapons system. Kim Jong-un expressed great satisfaction with the results of the drill and reiterated his commitment to the unlimited and sustained development of North Korea's nuclear combat forces, according to the report. South Korea's Joint Chiefs of Staff, JCS, confirmed the launches, saying it detected multiple cruise missiles fired at around 8 a.m. local time from the Sunan area near Pyongyang. Sobrang delikado niya kasi magkadikit lang po talaga yun, syempre North and South Korea, di ba? Talaga magre-react din talaga ng ganyang katindi ang South Korea. Syempre matagal na po din ang may kahidwaan po yung North Korea, kaya ganyan po talaga. Kailangan po mag-iingat sila at dahil nga 2 oras nga raw po halos no, na nasa ere yung missile na yan bago bumagsak. Nakakatakot po kung tutuusin yan syempre. Kasi baka mamaya bilang mag-malfunction yan, hindi po yan tumama dun sa kanilang target. At dumagpas, baka tumama dun sa South Korea. Pag po nangyari po yan na magkaroon po ng mga ganyang mga instances na talaga magkaroon ng malfunction yung kanilang mga missile drill, maaaring yan po talaga ang pagmulan na ng digmaan na wag naman po sanang mangyari. The South Korean military said it remains on heightened alert and is closely coordinating with the United States to monitor developments and respond to any potential provocations. Pyongyang Talagang lahat sila sumasangguni sila sa Amerika. Napansin niyo nung sinabi yung Japan sumasangguni rin sa Amerika kung anong gagawin sa ginawa na yun ng North Korea. Yung pangalawang missile drill na yan ng North Korea, yung South Korea naman sasangguni daw sa Amerika kung anong kailangan nilang gawin dahil sa nangyayaring missile drill na yan na delikado ng North Korea. Talagang yung Amerika talagang kumbaga sandigan nila ng lahat na kumbaga humihingi sila ng payo o ng opinion kung anong gagawin diyan sa ginagawa na yan ng North Korea. Ganun po katindi ang Amerika. framed the missile test as a defensive measure. KCNA said Kim emphasized that verifying the reliability of the country's nuclear deterrent was a legitimate exercise of its right to self-defense and war deterrence. Ito, bilang pumasok sa isip ko, siguro kaya rin biglang ginawa niya ni Kim Jong-un para magkaroon ng mensahe sa Amerika. Kasi nakita niya kung anong ginawa ng Amerika sa Venezuela, di ba? 2 oras lang. Ganun kabilis, ganun kasistematiko. Kaya yung ginagawa ni Kim Jong-un para kumbaga para siguro pang bluff o kaya pang ano sa Amerika na kami kami pwedeng basta ganyanin lang. Yung ginawa niyo sa Venezuela. May capacity kami na gawin tong mga bagay na to. Huwag niyong babalakin na gawin din sa amin yan dahil hindi niyo kayang gawin yan sa amin, no? Kaya nagpe-flex na ng ganito ng mga missile system itong North Korea. Para talaga na siguro para iniisip nila na mag-iisip yung Amerika ngayon na gawin din nila yung ginawa nila sa Venezuela dito sa North Korea. Ganun lang po yung naisip ko. Particularly in response to what North Korea considers growing external security threats. The comments were reported by Agence France-Presse, AFP, which noted that North Korea often portrays such weapons tests as reactions to joint U.S.-South Korea military activities. Ayun na nga. The timing of the launch comes shortly after North Korea revealed progress on what it claims will be its first nuclear-powered submarine. Last week, KCNA published images of Kim inspecting a large submarine under construction in an indoor facility, accompanied by senior officials and his daughter, Kim Joo-ae. Pyongyang has suggested the vessel could eventually be equipped with nuclear-capable missiles, a development that would significantly expand its maritime strike capabilities. Grabe, no? Talagang nag-i-invest talaga tong si Kim Jong-un sa kanyang mga sandatahang lakas na ganyan. Samantalang yung mga mamamayan niya ay sobrang hirap na hirap. Alam naman po natin ang sitwasyon ng mga North Korean, no? Yung totoong sitwasyon po nila. Hirap na hirap po sila sa lahat ng bagay. Halos yung iba po dyan namamatay na rin sa gutom at talagang wala po silang hanap buhay. No? Ganun po katindi.
ang bansang tong North Korea. Talagang gagawin niya lahat para pong China rin, no? Na para ipakita sa mundo na sila yung malakas, no? Na hindi sila basta-bastang bansa. Pero sa hindsight o yung sa kabilang banda, yung kanilang mga mamamayan po ang totoong hirap na hirap. Hindi masuportahan ng kanilang gobyerno. North Korea's state media on Thursday released images of what it described as an 8,700-ton nuclear-powered strategic guided missile submarine, marking the first time Pyongyang has publicly revealed the vessel's size and what appears to be a completed hull since announcing its nuclear submarine ambitions in 2021. According to the Korean Central News Agency, KCNA, leader Kim Jong-un said the submarine would strengthen the country's ability to respond to what he called an increasingly hostile security environment. Kim condemned South Korea's parallel submarine plans, labeling them an offensive act that North Korea must counter. Seoul, meanwhile, has moved swiftly after receiving approval from U.S. President Donald Trump in October to pursue nuclear-powered submarines. A government-wide task force was launched last week, and South Korea's National Security Advisor, Wi Sung-lak, said discussions are underway for an agreement that would allow Washington to supply nuclear fuel for military use. Kaya pala nanginginig din ang backlog nito ni Kim Jong-un, no? Sinuportahan ng Amerika ang nuclear submarine project ng South Korea. Kaya ngayon to si Kim Jong-un talaga yung nagmamadali rin na gumawa ng nuclear submarine niya. At nagpe-flex siya ng kung ano-anong mga missile niya na yan, no? Kasi alam kasi talaga nila na wala silang kakampi. Wala silang kapasidad na makipagkaibigan sa ibang bansa kasi sila po talaga yung talagang po nanggugulo. Yung tatlo na yan, yung ng North Korea, China, at syempre po ng Russia, yan po yung tatlong malalakas, di ba? Pero kung iisipin nyo, wala na po silang mga totoong kaalyado. Yung Venezuela, hindi naman po ganun katindi yung Venezuela talaga kung tutuusin eh. Di ba? Pero kaalyado po yan ng North Korea. Kaya po nag-react din ng ganun yung North Korea. Sa ngayon po, no, hindi pa po natin nariringgan, no, ng statement itong si Xi Jinping sa nangyari po dyan sa Venezuela. Siguro nga po talaga nakabadidi din siya sa ginawa ng Amerika, no? Kaya speechless siya kasi karamihan din po talaga ng mga missile system o yung mga ano doon sa Venezuela ay galing po ng China. Pinasabog po lahat yun ng Amerika. As in, napulbos po lahat. Lalo na po yung defense headquarters po ng ng Venezuela na karamihan po ng mga missile system doon ay galing po ng China. Sabog po lahat yon at wala pong natira. Ganun po kagaling ang Amerika. This move Kim Jong-un described as an offensive act that violates North Korea's security and maritime sovereignty, according to KCNA. The push aligns with broader U.S. efforts to encourage allies to take greater responsibility for their own defense. South Korea has long sought nuclear submarines as a deterrent against North Korea's expanding nuclear arsenal, which in recent years has extended to sea-based platforms, including submarine-launched missiles and acclaimed nuclear-capable torpedo. The drill also takes place ahead of a ruling Workers' Party Congress expected early next year, the first in 5 years. Analysts say the meeting could signal new policy directions, including North Korea's stance toward the United States and the future of stalled nuclear negotiations. Well, hindi po uubra talaga itong North Korea sa Amerika. Nakita naman na po natin kung gaano gumalaw ngayon ang Amerika. At ito po, no, ang Amerika talaga, ko sinasabi, no, ang Amerika namamagitan po yun sa mga nagkakagulong bansa. Pero ngayon po talaga nakita natin kung gaano ka-agresibo ang Amerika. Kaya nga po, karamihan ng mga bansang kalado ng Amerika, sumasangguni talaga ngayon sa Amerika. Lalo po ngayon sa ginawa ng Amerika na yan na record-breaking. No, talaga pong sila po yung pinakamatinding taktika sa buong mundo. Record-breaking yung ginawa nila na yon. Talaga pong, syempre, lahat po doon, kumbaga, hihingi ng guidance o ng opinion sa mga galaw ng mga bawat bansa. Kahit gaano pa kalalakas ng mga bansa na yan, hihingi sila ng guidance ng Amerika. Dahil ganun po sila katinding gumalaw. Sobrang antindi ng taktika ng Amerika. Matagal po palang pinagplanuhan yon yung ginawa nila sa Venezuela. Sobrang talagang tahimik lang, surprise attack.
No, Delta Force po ang kumana, sobrang galing. No, kaya ito pong North Korea, nako, wag naman sana kasi ito talaga pag ito po natuloy, yun na po talaga matinding digmaan na po to. Kasi may kapasidad din po kasi ng nuclear itong North Korea, no. Pero kung talagang paglalabanin natin tong dalawang bansang to, hindi po talaga mananalo ang North Korea dito. Unang-una, wala nga po silang experience din sa digmaan, puro flex lang to si Kim Jong-un. Itong Amerika talagang matagal na pong lumalaban sa digmaan to. Mapupulbos po talaga rin tong North Korea. Baka magulat na lang din tong North Korea talaga pong wala na. Baka makuha na lang din bigla-bigla itong si Kim Jong-un, no, ng White House. While United Nations Security Council resolutions ban North Korea from testing ballistic missiles, cruise missile tests are not explicitly prohibited. However, security analysts caution that such weapons still pose a serious threat due to their precision and low-altitude flight profiles, which make them harder to detect and intercept. The latest launch underscores Pyongyang's continued efforts to expand its military leverage as it weighs the possibility of renewed talks with Washington following the collapse of negotiations in 2019 during U.S. President Donald Trump's first term. Well, aasa pa ba tayo sa mga bansang yan? Mga komunistang bansa? Sabi ko nga sa inyo, di ba? Yung China nga lang, di ba? Sa atin, sa Pilipinas. Ilang beses natin kinausap yan sa DFA. Di ba? Walang nangyari. Sila rin mismo lumabag. Ito pa kayo North Korea, aasa pa ba tayo na makikipagkasundo yan sa Amerika? Never po. Matataas ang ihi ng mga yan yung ego nila. Ganun, no? Ayaw nila talaga na magpatalo dito sa Amerika. Kailangan malakas din sila. Ganun po ang mga mindset nila. At kung hindi naman po talaga nanggugulo rin itong mga bansang to, ay hindi po magulo ang mundo. Alam nyo na po yan. Hindi natin alam kung anong meron sa mga utak ng mga leader na yan. Kung bakit po ganyan po mga mindset nila. Ayun lang po, no, ate pong nasaksihan ang napakatinding video na to. Grabe, sana naman po ay mag-isip-isip itong North Korea at wag gumawa ng anumang bagay na ikatatapos sila. Dahil alam naman po natin ngayon na sobrang agresibo ng Amerika. At syempre, ang mga kaalado ng Amerika, lalo po ng Japan, ay talaga po naghahanda na rin po ngayon. Maraming salamat po kung nakaabot ka hanggang dito. Huwag mo kadilimutan mag-like sa ating video, mag-subscribe ka na rin. Ingat, God bless and peace out. Bye.